Good morning po at welcome po sa ating pong daily vlogging. At sa ating pong umagang ito, ating pong pag-uusapan ay we are born to always forgive. Naniniwala ako na lahat ng mga tao ay nakakaranas po ng mga pains, mga sakit, lalo na sa damdamin, na kung saan ito pong tinatawag nating mga nasaktan tayo po ay nahihirapan minsan na magpatawad. At dahil nga po dyan, meron pong inutos ang Panginoon, meron siyang sinasabi na dapat natin pong gawin. Sapagkat ang lahat po ng mga mananampalataya ay kailangan pong sumunod ayon po sa kalooban ng Panginoon at mismo ang Diyos na pinaranas po niya, niranasan po niya ang pagpapatawad. So ang topic po natin sa araw na ito ay patungkol po sa pagpapatawad dahil tayo po mga mananampalataya ay kailangan pong magpatawad. Hallelujah. Basahin po natin ang salita ng Diyos sa Ephesians 4 verse 32. Ang sabi dito, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. Yan, mahirap po talagang magpatawad, di ba? At ang sabi nga po diyan, be kind to one another. Madaling maging kind sa ibang tao, madaling maging mabait sa ibang tao, kung sila naman po ay mabait din. Pero kung sila ay masasabi nating masama o may ginagawang masama, mahirap po talagang balikan po natin ang kagandahang loob po yung mga ganun tao. Pero sinasabi ng Panginoon dito, be kind to one another, tender-hearted, forgiving one another, even as God in Christ forgave you. So ang Diyos po nagpatawad po sa atin. Alam niyo po na lahat po tayo ay pinatawad ng Panginoon, lalo na yung mga nanampalataya sa Diyos, sapagkat lahat po ng tao ay nagkasala. Pero ang kanya pong kaawaan, ang mercy po ng Lord ay napakahaba. So gusto po niya tayong lahat patawarin, ngunit kailangan lang po nating magkaroon ng humility with a humble heart, lumapit sa Diyos at humingi ng tawad sa Kanya. So our heart is important to God. Importante po ang puso po natin, kaya po itong puso po natin dapat ingatan. So God searches our heart to reveal the areas that might block our relationship to Him. Even mga Kristiyano po ay hindi po exempted sa mga pains na yan, sa mga sakit na yan, hindi sila exempted na hindi sila magpatawad. So lahat po ay binibili na ng Diyos. Mapakristyano man o hindi, tayo ay binili na ng Panginoon na magpatawad sa isa't isa. Kung mapapansin mo ang punot dulo ng mga kaguluhan po sa mundo, ang pag-aaway sa loob ng pamilya, sa komunidad, sa mga bansa, kaya po nagkakaroon ng gera, dahil po sa hindi pagpapatawad. Dahil nga po sa pagiging greedy at nagkakaroon po ng selfish attitude, nagkakaroon po ng kasakitan ng isa't isa at doon po hindi nagkakapatawaran. So gusto ng Panginoon magkaroon tayo ng pusong magpakumbaba. Kaya nga po niya tinitignan po yun, binabantayan po ng Panginoon ang kanyang mga anak, especially ang kanyang mga anak, na sila po ay sumunod sa pagpapatawad po sa Diyos. Sabi po ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for out of it spring the issues of life. So kung ano man po ang laman ng puso natin, yun po yung lumalabas sa ating pong buhay. Kung masaya ang puso natin, mapapansin nyo masaya ang inyong pong countenance. Kung malungkot ang inyong puso, malungkot din ang inyong countenance. Pag galit ang inyong puso at may galit kayo sa kapwa, galit din ang lumalabas po sa ating buhay, lalo na sa ating mga bibig. So ano man po ang nailagay po sa ating puso, ang ating sa paligiran, ito po ay lalabas at lalabas. Kaya nga po, ingatan daw po natin ito. Kasi importante ito sa Diyos. Hallelujah. In Psalms 139 verse 23 to 24, sabi dito ni Haring David, search me, O Lord, and know my heart. Try me and know my anxieties. And see if there's any wicked ways in me, and lead me in the way of everlasting. So mismo ang Haring David, siya mismo ang nagsabi sa Diyos na saliksikin mo ang aking puso. Sapagkat sa panahon na yun, naniniwala ako, isang normal na tao rin si Haring David, na lalo na lang, sa pagiging hari po niya, marami po siya nagiging kaaway ng mga bayan at bansa to protect the bayan ng po ng Israel. But the thing is, kakaroon po siya ng anxiety. At alam po ng Panginoon, nakikita po ng Diyos kung ano nangyari sa kanya. Tinitignan ng Panginoon kung ano magiging attitude ni King David. But the thing is, ito po yung pinakamaganda kay King David dahil po siya ay marunong magpatawad. Kaya sabi niya, Lord,
saliksikin mo ang aking puso para maging maayos po ito at mapatawad ko ang ibang mga tao. Kaya nga po makikita niyo sa Book of Psalms na ito po ay mga damdamin ni Haring David na kanya po ay mayroon siyang nararamdaman na ibang pakiramdam, ano man yung pakiramdam na yon, malungkot man siya, galit man siya, masaya man siya, siya ay nagpupuri at kumakanta sa ating Panginoon. Dapat ganun din po maging attitude po natin sa ating pong Panginoon. Hindi po dapat natin isipin lagi ang ating kapakanan. Madalas po kasi pag tayo nananalangin din, tayo ay nananalangin according to our will, according to the situation o ng bunga ng ating puso. Kaya po ang lumalabas din sa ating mga bibig ay pagiging selfish. Kaya po yun po yung nangyayari po sa mga mananampalataya. So, ang Biblia po ay meron pong tinutukoy na 3 regalo ng pagpapatawad. Unang-una po na regalo ng pagpapatawad na tinutukoy ng Biblia ay regalo ng pagpapatawad na binigay ng Diyos sa atin. The gift of forgiveness God gave us. Makikita po natin ito sa 1 John 1:9 at ang sabi dito, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. So kung hihingi lang natin ng tawad dito, ikukumpisal po natin sa Diyos ang ating pong mga nagawang kasalanan, ang sabi dito, tapat ang Diyos, di ba? Faithful and just ang Lord to forgive us. 'Di ba? At hindi lang pinapatawad, pino-purify pa tayo para tayo ay maging banal sa harapan ng Panginoon. So, yun po ang gusto ng Panginoon. Ang kailangan lang natin ay lumapit sa Diyos. Madalas po kasi pag tayo po ay nagkakasala, tayo po yung nagmamalaki. Isa pong pagmamalaking senyales ay yung pong tinatawag na pagtatago. Yung pagtatago na nahihiya daw ang mga tao o nahihiya ka na lumapit sa Diyos sapagkat may nagawa kang kasalanan. Dapat po baguhin natin ang ating pag-iisip patungkol po doon. The more ikaw nagkasala, the more you make mistakes in your life, mga kasama mga kapatid. Dapat po tayong lumapit Panginoon, may pagpapakumbaba. Panginoon, saliksikin mo ang puso ko. Alam ko may nagawa akong kasalanan. At dahil doon, sabi nga po sa 1 John 1:9, tapat ang Diyos na magpatawad at tayo ay lilinisin sa ating karumihan. So mga kasama, mga kapatid, pag meron tayong nagawa, alam po natin na meron tayong nagawa, lumapit tayo sa Panginoon. Even though, dalawa po kasi ang klase ng kasalanan po natin. Una po, nakikita ko ang kasalanan ay intentional na nagawa po natin. Intentional, mismo sinadya mo ang pagkakasala o paggawa mo ng mga maling bagay. At ang isa naman po, unintentional, nagagawa mo yung mga bagay na mali. Ibig sabihin, meron kang mistakes na nagagawa, kasalanan na nagagawa, na hindi mo inaasahan o hindi mo inaakalang mali yun. Halimbawa po ng hindi inaasahan o hindi intensyon na ginawa. Yung pong nakapagsalita ka ng bagay na nakasakit ka pala ng kapwa, pero sa palagay mo ay tama naman yun at wala kang motibo o wala kang intensyon na saktan yung kapwa mo. Pero nakapaglabas ka ng mga salita na nakasakit sa kapwa mo. Yan po ay tinatawag kong unintentional mistakes o intentional wrongdoings po or sin. So, yan po yung mga bagay na kailangan natin. Kaya nga sabi ni Haring David, saliksikin mo, Panginoon, ang puso ko. Sapagkat may mga nagagawa talaga tayong mga bagay na hindi natin ginagawa na alam natin, unintentional po. Ayan. So, sabi pa, God's gift of forgiveness to us is through the blood of Jesus Christ. So, dahil nga po doon sa krus, dahil nga po sa kabaitan ng Panginoon at sakripisyo po niya, nagkaroon tayo ng access, nagkaroon tayo ng paglilinis. Yung po yung naglinis, yung po kasi yung panahon ng Old Testament, yung pong mga hinahandog ng mga hayop, yung pong dugong yun ay ini-sprinkle. Winiwisik po yan sa mga tao para po magkaroon po ng paglilinis. Kasi yung po yung sinyales na pag kayo na sprinkle ng dugo, ay kayo po ay pinatawad ng Panginoon. Ganon din po yung panahon ng Moses, time na nagkaroon po ng tawag nito, dugo doon sa hamban ng pintuan at yung angel of death, nilagpasan po yan. Passover po ang tawag dyan. So, yung pong blood ay importante po. Pero yung ginawa ng Panginoong Jesus, once and for all na po yun. Wala na pong pwedeng iulit o gayahin ang ginawa ng Panginoong Jesus ng sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Kaya nga po yung true blood of Jesus Christ, nagkaroon tayo ng kapatawaran. Kung sino man yung lalapit kay Jesucristo, tayo po'y patatawarin ng Panginoon. Hallelujah!
So bukas po ay pagpapatuloy po natin ang ating pong topic na ito na tayo po ay dapat matutong magpatawad at pinanganak po tayo sa mundong ito bilang isang mananampalataya at ang ating pong spirito ay magkakaroon po ng urge na magpatawad po sa ibang tao. Manalangin po tayo. Hallelujah. Purihin ka at sambahin ka, Panginoon. At tunay nga, Lord, I pray, O God, that everyone who had been hurt, Panginoon, yung mga nasaktan, O God, lalo na sa kanilang damdamin, Lord, I pray that everyone matuto po nila mapatawad ang kanilang kapwa, matuto nila mapatawad ang kanilang sarili. Hayaan po ninyo ang topic na ito ay maging open things sa kanila, magkaroon sila ng tamang pag-iisip, eye-opening, Lord God, sa kanilang mga buhay, upang makita nila ang iyong katuruan, Panginoon, na kami po ay hindi dapat magtanim ng sama ng loob o galit sa aming kapwa. Bagkus, Lord God, that always forgive others, O Lord. And we pray that you'll continue to move upon every believers, O God, especially sa mga sumusubaybay ng programang ito, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. So kita-kita po tayo bukas para po sa part 2 nitong topic po natin, We Are Born to Always Forgive.